our theme for this month is we hold the Word of God to be true, and every contrary circumstance is subject to change. And no matter what, we don't change our position of faith. Kaya niyo po ako'y magsimula sa isang making kwento. Sa panahon nung ako ay nagbiministeryo, we call it jail ministry in maximum security compound in Muntinlupa. Matagal po ako nagturo po doon. I think it was during the latter part of late President Cory Aquino and at the time of Fidel Ramos. And nung panahon na yun, kung maiisip ko mabuti, kakaiba ang senaryo ng maximum security compound sa Muntinlupa. Meron na po ba nakapunta doon sa atin? I mean, nakadalaw. Hindi ko nabilanggo. Nakadalaw. Meron na po. Nung panahon na yun, kapag kayo po, meron pong, I think, 4 o 5 gate bago po kayo makapasok sa loob. Yung panahon na yun. At pag kayo po ay nakapasok po doon, pag maraming taong naglalakad, ay magpasalamat po kayo sa Panginoon. Ibig sabihin, peace time. Tahimik. Pero pag kayo po ay pumasok po doon, at doon sa pang-5 gate na kayo pagbubuksan, at nakita po ninyo na, silip po ninyo na, uy, kukunti ang naglalakad, eh magsisimula na pong kumabog ang inyong dibdib. Bakit po? Wartime. Yung po yung panahon ng giyera. Yung po mga naglalakad na yun, na pair by pair ng mga preso, yung po yung mga tinatawag na tirador sa loob. Sila po ay lumalakad-lakad na anytime ay pwede silang sabi na, yung mga kaaway po nila doon. Kaya po ako po'y pumapasok po doon at nakita ko po na may mga magagawa po tayo kontra sa 5th gate na nakapalibot po doon, alam ko na po. At kung kaya tao, alam po, delikado yung aking buhay. Binabantayan po ako doon. So pagpasok ko po doon, nakapalibot na po lahat yung mga kapatira na yun. Dahan-dahan. Paglakad na, hanggang makarating po kami. Siguro mga 300 meters pa po yung layo noong school na pinag-drop po doon. At napakahirap. Napakahirap. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung panahon na nakulong po yung mga pulis na pumatay kay Ninoy. Alam niyo po yun? Nandun po sila lahat. And kung hindi po ako nagkakamali, 1 o 2 po doon ilang estudyante ko po sa Muntinlupa. At naitanong ko po yung sino po talaga pumatay. Nung nakilala ko sa Panginoon po yung isang pulis po doon, nakasama po doon, kaya alam ko po siya ng may isinan, kapatid mo nga ako. Sino ba talaga ang pumatay kay Ninoy? Alam po sabi sa akin, Pastor, sa totoo lang, Pastor, totoo talaga. Bawat isa po sa amin ay may kanya-kanyang job description. Bawat isa po sa amin ay may kanya-kanyang order na hindi po namin alam kung ano ang order ng bawat isa. So hindi ko po masasabi at hindi ko po alam
kung talagang may tumira sa kanya, kung may tumira sa ibaba, o wala akong nakakaalam nila. Pinamatayan na mo yun. Doon po ako nakatigil sa Muntinlupa, pinakamasarap na kape. Na hindi ko natikman sa labas. Ako po ay coffee drinker. Ako po ay napakahilig sa kape. Alam po yan ang aking may bahay. Sa aking pag-rise, ako po ay rider, ako po ay nagluluk, Philippine loop, nakamotor. Naghahanap po ako ng masarap na kape. Wala po akong nakita masarap na kape maliban doon sa kape sa loob ng Muntinlupa. Nag-aaway po ang lasa na lahat ng parte ng kape. Hindi mo alam kung lasang asukal, o lasang kape, o lasang gatas, o hindi mo alam. Kasi nag-aaway-aaway yung lasa yun. Kaya pag ito tinikman mo, wow, napakasarap. And isa pa, napansin ko po doon, ang mga tao po doon, they have all the time to study and to read the scriptures. Wala silang panahon din eh. Yun lang ang gagawin eh. Mula umaga, hapon, hanggang gabi, hawak po nila ang kanilang Biblia. Yung mga kapatiran po natin doon, ay mga kapatid, sabi ko po sa inyo, nung ako po ay nagsimula magpuro po doon sa paralan ng buhay, ako po ay na-shock. Sapagkat sa isang salita, inabot po kami na maghapon. Sa dami ng tanong. Napakahilig makipagdebate ang mga mananampalataya doon. Kasi wala silang ginagawa buong araw kundi magbasa, mag-aral, at magtanong. Totoo ba? Bakit ganito? Bakit ganon? Ba't sinasabi nito ganito? Ba't sinasabi nun ganon? Kasi binabasa nila from Genesis to Revelation. Napakaraming debate. Now, sa labas, wala kang maririnig. Bakit? Wala babasa na Biblia. Alam niyo po, in 1 Peter chapter 3, verse 15, meron pong command ang Panginoon sa mga mananampalataya. Ang sabi po doon, in 1 Peter chapter 3, verse 15, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. Dapat tayo ay laging handa na ipagtanggol kung ano yung hawak natin. Tayo mo pinaghanda. Oh my goodness. Tayo mo pinaghanda. Pagdialog po tayo, kapatid. Mamaya, halimbawa, kukunin ka na ng Lord. Nakakasiguro kapag sa langit ka pupunta. Gaano ang kasigurado ikaw ay sa langit pupunta? Gaano? Sigurado kapag diretso ka sa langit, pag ikaw ay kinuha mamaya, anong patunay mo? Prove to me. Can you prove it? With all your heart, with all your mind, with everything in you, na totoo ikaw ay pupunta sa langit? Sinabi ng salita ng Diyos eh. Sigurado ka pang salita ng Diyos siya. Anong patunay mo?
Ganyan po yung aming pag-uusap noon. Isang salita na nagsasanga-sanga hanggang sa masatisfy mo ang kanyang utak, ang kanyang isip, ang kanyang puso, at ang kanyang pananampalataya. We need to be always prepared to make a defense. Lalo na based sa ating pong theme na the Word of God, the Bible is truly the Word of God. Kaya pa natin itong ipagtanggol. Kaya pa natin sabihin na the Word of God, the Scripture, the Bible is trustworthy. That is, it is credible, authentic, reliable, legitimate. Kasi kung hindi po natin kaya ipagtanggol ang salita ng Diyos, ang lahat ng ating katuruan, ang lahat ng ating paniniwala ay magkakrampong. Ang lahat ng basyan ng ating pagkilala sa Panginoon ay manghihina. Ang ating pananampalataya ay manghihina. Isipin niyo po ang kaaway, gaano katindi ginagawa niyan. Destroying the trustworthiness of the Scriptures na kanyang kinukurap ang salita ng Panginoon. Sinisira ang salita ng Panginoon. Ang kaaway magaling po dyan. Kaya nga po pinag-aaway-aaway niyang mga mananampalataya eh. Kasi salita ng Panginoon eh. Sa dami ng interpretasyon, sa dami ng paniniwala. Kaya ang dami ng relihiyon. Why? This is the question. Why do you choose to believe the Bible? Why? Why do you choose to believe the Bible? And sabi po natin, of course, because it is the Word of God. And what made you say that the Bible is truly the Word of God? O kasi nasubukan ko. It works. I tried it and it changed my life. Sabi ng iba, eh paano yung mga naniniwala sa Quran? They tried Quran and it changed their lives. Paano yung mga writings ni Buddha? Ang dami na iniwala. Ang sabi nila, I tried it and it changed my life. Paano yung mga writings ni John Smith? Ang sabi nila, kami totoo. It changed our lives. Paano yung mga writings ng Vatican? Ang dami. Kami yung mga totoo. Kami yung mga devoto. Kaya kami nakapaa. Remember this statement. Remember this statement. Why do you choose to believe the Bible? Ito po ay kinuha ko po sa isang theologian, a preacher, a professor, na ito po ay kilala na sa kakristyanuhan. Ito po ang kanyang sinabi. I choose to believe the Bible because it's a reliable collection of historical documents written down by eyewitnesses during the lifetime of other witnesses. They report to us supernatural events that took place in fulfillment of specific prophecies and claim that their writings are divine rather than human in origin. Tandaan po natin yun. Tandaan po natin yun. Now, to back it up, tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. In 2 Peter, chapter 1, verse 16 to 21, ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon.
Sabi, verse 16, for we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. But we were eyewitnesses of His majesty. For when He received honor and glory from God the Father, such an utterance as this was made to Him by the majestic glory, this is my beloved Son with whom I am well pleased. And we ourselves heard this utterance made from heaven when we were with Him on the holy mountain. So we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention as to a lamp shining in the dark place until the day dawns and the morning star arises in your hearts. But know this, first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. No prophecy was ever made by an act of human will, but men, moved by the Holy Spirit, spoke from God. Amen? How will you prove that the Bible is truly the Word of God? Let me give you three things. And hoping that God will give us time. Napakaraming pwedeng maging rason o sagot para mapatunayan natin ang Biblia sa ng Diyos na kinakailangan po natin malaman. First evidence is its unity. It is a unified narrative. The unfolding narrative of God's redemptive work throughout history. From Genesis to Revelation ay isa ang istorya na sinasabi. At ito ay ang pagligtas ng Panginoon sa sangkitawa. No contradiction. Isipin nyo, how many books are there? Ilan? Ilan ko 61. 66. Ilan ang Old Testament? 39. Ilan ang New? 27. Okay? Anong ginamit na salita? We have Hebrew, Aramaic, and Greek. Okay? Ilang authors? Ang dami. Ha? Author. Who wrote the book of Romans? Who authored the book of Romans? Paul. So, okay, 66 books with 3 languages ang ginamit: Hebrew, Aramaic, and Greek. Written on 3 continents: Asia, Europe, and Africa. And over a period of approximately 1,500 years by more than 40 authors. More than 40. At ang bumubuo ng 40 na yan there were prophets, priests, fishermen, tax collectors, doctors, farmers, and kings from all walks of life. At iisa lang ang tema. Iisa lang ang tema. God's redemptive plan. Ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang. Napakahina ng palagpak sa Panginoon talaga.
Kung kayo po ay nanonood sa YouTube, kung kayo po ay nagbabasa, search po nyo, science, archaeological findings, or lahat na yan, magpapatunay po yan na totoo ang Biblia. I tell you. That's one. Now, second is prophecy. Prophecy. Meron ba kayong ideya? What are the odds or the chances or probability ng isang propesya ay magkakaroon ng isang katuparan? Anong chances? What are the odds? Meron po tayong magbilang. Amen? Meron tayong hundreds, thousands, diba? Kasi patas. Millions, trillions, quadrillion. Next. Yup, quadrillion. That's an average of 17 to 18 digits na zero. Ang sinasabi nila, yung posibilidad ng isang propesya ay magkaroon ng kaganapan ay isa lang doon sa quintillion na bilang. Para kang naglagay ng coins sa bansang Russia na hanggang dito ang taas ng coins ha? At yung isang coin lalagay mo ng marka, Pastor E. At yung coin na yun ay ihuhulog sa Russia at hahanapin mo yung coin na yun hanggang tuhod ang lalim ng marami pang coins. Yun ang posibilidad ng isang propesya ay magkaroon ng kaganapan. Now, look at the scriptures. Kung gaano karaming propesya ang nagkaroon ng kaganapan because of God. Oh my goodness. Hindi may paliwanag ng tao. Detailed. Yung detalyadong kaganapan ng propesya na nakasaad sa Biblia magmula sa genealogy ni Jesus hanggang sa kanyang buhay, hanggang sa kanyang pagkapako, hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa kanyang resurrection ay detailed na nakasulat sa Biblia magmula sa Old Testament na nagkaroon ng kaganapan sa New Testament. Kaya sinasabi nila, this book is truly the Word of God. Hindi naririnig ng Lord ang palakpak talaga. Let me ask you, how do you explain the resurrection of Christ? Ilan na nakakita? Ha? Ilan kapatid? Ilan na nakakita sa pagkabuhay na maguli? May idea po kayo? O, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Sino nakakita sa Panginoon nung siya na-resurrect? Mary? Sino pa? 12 disciples? Sino pa? Peter? Sino pa? Would you believe that there were more than 500 believers who saw the resurrection? At yung iba, nung ito ay sinasabi ni Pablo ay buhay pa nung kanyang kapanahunan,
nung nakita nila ng Kristo, na kanilang pinapangaral ay nakita nila yung ito ay nabuhay na muli. Where is that? That is in 1 Corinthians chapter 15, verse 59. Ang sabi ni Pablo, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Cephas," or Peter, then to the 12 apostles. After that, He appeared to more than 500 brethren at one time. One time. Most of whom remain until now, but some have fallen asleep. Then He appeared to me. He appeared to James, then to the apostles, and the last of all, as to one untimely born, He appeared to me also. Nakita rin kay Pablo ang Panginoon. For I am the least of the apostles, and not fit to be called an apostle because I persecuted the church of God. Nakita nila the resurrection of Christ. And it's true. Sa lahat ng relihiyon, pansinin niyo kung sino ang nabuhay na maguli sa kanilang mga sinasamba. Wala. Maliban kay Kristo. Now, the last is, the third evidence para masabi natin that this Bible is truly the Word of God is its unique authority and power. Naniniwala po ba tayo doon? Na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Na kayang baguhin ng Diyos ang ating buhay. Talagang amen. Now, the following verses, babasahin ko ng diretso na. In Romans 1:16, sabi ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." In 2 Corinthians 5:17, it says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, and behold, the new things have come." In 1 Peter 1:23, it says, "For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God." In 1 Corinthians 1:18, it says, "For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." May kapangyarihan ang salita ng Diyos upang tayo ay Kanyang baguhin. Kaya huwag kayo maniniwala. Huwag yung paniniwalaan na kapag sinabi nila, wala ka ng pagbabago, wala ka ng kapag-asa. Yung may ibang mga tao, hindi ka nagaganda, gumaganda pa nga eh. Rito, kailangan pinag-uusapan doon. Paano pa kaya yung kapangyarihan ng Panginoon? Ang kanyang salita. Hindi lang may kapangyarihan ang salita ng Panginoon upang tayo kanyang baguhin. But the most important thing is this: ang salita ng Panginoon, with its unique power and authority, the power of God, ang dahilan kung bakit po tayo naging Kristiyano. Ang dahilan kung bakit po tayo ay born again ngayon. Remember this, ha?
Take note of this. These believers are not just saved by the Word of God. They are not just being saved. They are not just continually being saved. These believers are being preserved till the second coming of Christ. And because they are preserved in Christ, they will persevere. They will never give up. They will never quit until the end. Because of the Word of God. Because of the Word of God. Sinabi rin mismo na salita ng Panginoon. Sabi ni Paul, for I am confident of this very thing, that He who is Jesus, who began a good work in you, will complete it, will carry it on to completion until the day of Christ. Do we believe that? Ibig sabihin, sa pamagitan ng salita na kung saan tayo ay nakakilala kay Kristo, tayo tumanggap kay Kristo, tayo ay na kay Kristo, tayo hawak ni Kristo, taas sa atin ang Padre ng Espiritu. Sa tingin mo, kapatid, hindi ba kasapat yun para paniwalaan mo na mas ikaw ay matikok ngayong gabi? Sa langit ka pupunta? My goodness! Salamat sa Lord. Lord, natin tayo. Pati ang paglakad natin sa Panginoon, kung ikaw ay mabubuhay pa ng matagal, kapatid, you are being preserved by God. Preserved by the Word of God. Hindi ka gaganon eh. Hindi ka lalampasin. Kasi ikaw ay iniingatan ng salita ng Diyos. At dahil sa pag-iingat na ng salita ng Diyos sa atin, the Word of God ang pag-iingat sa atin. Kapatid, hindi ka kailanman bibitaw kay Kristo. You will never quit. You will never give up. Now prove to me that the Scripture is the Word of God. Alam na po natin sa sagot natin. Amen? Amen. Tayo po natin tumay tayo ng langit. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na itong salita na aming hawak, ang salita ng Diyos ay patuloy na gumawa sa aming mga buhay, at patuloy na magbago sa aming mga buhay bilang iyong mga anak. Hindi lang ito magpapalakas sa aming Panginoon, hindi lang ito magpapatibay ng aming pananampalataya, kundi ito po ang magbibigay sa aming Panginoon ng katatagan, kalakasan, pananampalataya, Panginoon, upang anuman ang aming daanan, Panginoon, anuman ang aming daanan, Panginoon, kami ay magpapatuloy sa iyo. Kami ay magpapatuloy sa aming pananampalataya sa iyo. Lord, turuan mo kami. Give us the heart. Open our eyes, open our minds. Na Panginoon, ang iyong salita, ito po hindi lamang po namin ilalagay sa isang tabi, Panginoon, sa lamesa, Panginoon, kundi ito po ay aming pong pag-aaralan, ito po ay aming babasahin, ito po ay aming pong patuloy, Panginoon, at titignan. Pag-aaralan. Alamin namin ang iyong salita. Give us that hunger, Panginoon. Hunger and thirst, Panginoon, of your word. Lord, we pray. Gawin mo kami, Panginoon, iyong mga anak, na kung saan sa aming paglalakad, sa aming pagkilos, sa aming panalita,
ay nakikita nila ang iyong buhay na salita sa aming mga buhay. We give you honor, we give you praise, we give you glory. This is our thanksgiving and prayer. In the name of Jesus. Amen. Let's give glory to God.